May narinig ka na ba ng bulong ng puso, ng tanong kung bakit tila malayo ang tagumpay kahit gaano pa karami ang pagod, sakripisyo, at pag-aaral na inialay mo? Hindi ito dahil sa kakulangan ng talento, sipag, o oportunidad. Ang totoo, mali ang direksyon ng iyong lakas. Parang kabalintunaan, pero ang susi pala ay hindi sa ginagawa, kundi sa nararamdaman habang ginagawa. Pwede mong sundan ang lahat ng hakbang, pero kung walang pagmamahal, walang sigla, ito ay magiging paulit-ulit na pagod na lamang. Isang mapait, ngunit nakakapagpalayang aral na natutunan ko sa isang mahalagang punto ng buhay ko. Napansin mo ba kung gaano karami ang mga taong nabubuhay na parang mga robot, gumigising araw-araw na parang nakakulong sa walang katapusang ikot ng buhay? Paulit-ulit ang ginagawa, pare-pareho ang reklamo, pareho ang trabaho, mga kasamahan, umaasa sa himala. Pero paano magbabago kung walang emosyon? Ang tagumpay ay hindi lang sa pagod na trabaho, mahabang oras, o paghahanap ng perfect opportunity. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagmamahal sa ginagawa. Baka sabihin mo, kailangan ko lang kumita para mabuhay, at naiintindihan ko yan, naranasan ko rin. Taon kong ginawa ang dapat, pero may malaking lungkot pa rin sa puso ko, kahit tumataas ang kita. Hanggang sa marinig ko ang nakakapag-alab na salita ni Earl Nightingale, hanapin mo ang iyong hilig at italaga mo ang buhay mo dito. Simple, diretso, pero napakalakas. Ilang tao ba ang kilala mong ayaw na ayaw sa trabaho, pero nananatili sa loob ng maraming taon? Stress, lungkot, reklamo, sakit ng katawan, problema sa relasyon, kahit mga sakit na hindi maipaliwanag. Hindi ito koinsidente. Ayon sa Gallup, mahigit 80% ng tao sa mundo ay hindi kontento sa kanilang trabaho. Paano ka magkakaroon ng magandang buhay kung ang karamihan ng oras mo ay ginugugol sa bagay na hindi ka kinikilig? Para kang nagtatanim sa tigang na lupa. Pwede mong diligan, patabunan, pero kung patay na ang lupa, walang sisibol. Ang pagmamahal sa trabaho ang matabang lupa ng buhay, kung wala ito, tayo'y nabubuhay lamang. Ang pagmamahal sa ginagawa ay hindi ibig sabihin na wala ng hirap o perpekto ang araw-araw. Ibig sabihin, kahit mahirap, mayroon pa ring direksyon, may panloob na lakas. Nakikita ko ang mga taong patuloy na tumatakbo, pagod at frustrated sa pagtatapos ng araw, na parang walang nagawa. Bakit? Dahil hindi konektado sa puso ang ginagawa. Kailan ka huling nagkaroon ng sigla paggising? Kailan mo huling nasabi, mas malaki ito sa akin, ito ang nagpapaligaya sa akin? Kung hindi mo alam, kailangan mo nang magbago. Nang maunawaan ko ito at gawin ang gusto ko, magturo, magbahagi, mag-inspire, parang nagkaroon ng ayos ang buong katawan ko. Hindi na ako nag-alarm clock, dumami ang lakas ko, umaagos ang mga ideya, at mas kumita pa ako, mas kaunting trabaho. Ang isip, damdamin at katawan ko ay nag-vibrate sa isang dalas. Parang engkanto, pero hindi, siyensya ito. Pinatunayan din ng mga neuroscientist na ang emosyon ay may direktang epekto sa kakayahan. Ang pagmamahal, sigla at pasasalamat ay nagpapalakas ng focus, creativity at tiyaga, habang ang pagkabagot, frustration at takot ay nagpapahina. Ang pinakamalaking bitag ay ang paniniwalang mamahalin mo ang ginagawa mo pagkatapos magtagumpay. Mali iyon. Una ang pagmamahal, saka ang paglaki, ang tagumpay ay natural na susunod. Parang apoy. Ang pagsindi sa basang kahoy gamit ang pagpilit, pagod at frustration ay walang silbi, pero sa pagmamahal, katotohanan at intensyon, ang apoy ay sisindi, lalaganap at magbibigay init. May nakilala akong accountant, mayaman, stable, respetado, pero malungkot. Nang marinig ang konseptong ito, iniwan niya lahat at nagbukas ng maliit na panaderya. Ngayon, mas marami siyang trabaho, pero masaya, at mas kumikita pa. Ang pagmamahal ay may ganitong kapangyarihan, umaakit, nagbabago at nagpaparami. Kung sa tingin mo ay hindi ito para sa'yo, itanong mo sa sarili, handa ka bang magtiis ng 10, 20, 30 taon sa isang buhay na walang ligaya, para lang sa seguridad? Ang pinakamalaking panganib ay ang mabuhay na hindi konektado sa sarili. Ang hamon ko, sa susunod na 7 araw, bago matulog, isulat ang mga bagay na nakakainis sa trabaho mo, at sa tabi nito, kung ano ang gagawin mo kung may kalayaan ka. Sa pagtatapos ng linggo, makikita mo ang pattern, ang mga bagay na pumipigil at nagpapalaya sa iyo. Unang hakbang ito sa pagbalik ng pagmamahal sa trabaho. At maniwala ka, kapag minahal mo ulit ang buhay, ang sansinukob ay sasama sa iyo. Naramdaman mo na ba na parang tama na ang lahat, pero parang may humaharang, isang invisible resistance na pumipigil sa daloy?
Gumagawa ka, sinisikap mo, pero parang tinutulak ka pabalik. Mas madalas ito kaysa sa iniisip mo, at ang dahilan ay simple pero madalas na napapabayaan. Ang isip, damdamin at katawan ay hindi magkakasundo. Hindi tayo puro utak, damdamin o katawan. Tatlo tayo, isip, damdamin at kilos. Ang isip ay may epekto sa damdamin, ang damdamin ay humuhubog sa kilos, at ang kilos ang nagdedetermina sa resulta. Kapag nagkakasalungatan ang mga ito, mayroong panloob na harang na nagpapakita bilang frustration, kawalan ng gana, pagkalito, at sakit. Naranasan ko ito sa panahong malaki ang kita ko, pero parang namamatay ako sa loob. Magkaiba ang iniisip, ginagawa at nararamdaman ko, parang nagmamaneho na nakapindot sa gas at preno ng sabay. May isang babae akong nakilala matapos ang seminar. Matagumpay na sales manager, pero laging nag-aalala, puyat at may chronic pain. Bakit? Sinasabi ng utak na tama ang daan, pero sumisigaw ang puso na hindi niya gusto. Sumasagot ang katawan sa conflict na ito. Lagi nang nagsasabi ang katawan ng totoo na tinatago ng utak. Ang pagiging buo ay darating kapag magkakasundo ang isip, damdamin at katawan. Pagmamahal sa kilos, malinaw na isip, tunay na damdamin at may layuning kilos. Doon magkakaroon ng sense ang lahat, agos ang lakas, dadami ang ideya, darating ang tamang tao, mabubukas ang mga pinto. Wala nang internal war, mayroong harmony na siyang magnetismo at kapangyarihan. Ang mga tao ay naghahanap ng motivation, pero ito'y pansamantala. Kailangan nila ng panloob na pagkakaisa. Marami ang nagsisimula ng proyekto ng may sigla, tapos sumusuko pagkatapos ng ilang linggo dahil tinatanggihan ito ng katawan, sinisira ng damdamin at nalilito ang isip. Walang pagkakaisa. Ang kahihiyan sa pag-amin na hindi na nila gusto ang ginagawa, na pagod na sila, na kailangan na nilang magbago, ay pumipigil sa pagkakaisa. Natuto tayong isipin na ang pagiging emosyonal ay kahinaan. Ang pagbabago ng isip ay kawalan ng tibay, at ang pagsunod sa puso ay kawalan ng responsibilidad. Pero kabaliktaran niyon. Kailangan ng tapang para maging tapat sa sarili, lakas para tanggapin na baka hindi para sa iyo ang karaniwang landas. Hindi ka narito para sa isang ordinaryong buhay, kundi para ipakita ang iyong pinakamagandang kakayahan, na lalabas kapag magkakasundo na ang isip, puso at katawan. Pinatutunayan ito ng siyensya. Ayon sa Harvard Medical School, ang sigla, layunin at koneksyon ay nagpapataas ng dopamine at serotonin, mga hormone na may kinalaman sa kakayahan, creativity at well-being. Kapag magkakasundo na, magbabago ang utak, sasagot ang katawan at magbabago ang realidad. Pero hindi ito mangyayari overnight. Unti-unti may kamalayan. Pakinggan ang iyong katawan, kapag may ginagawa ka, lumalaki ba o lumiliit? Sumisikip ba o lumuluwag ang dibdib mo? Bumibilis ba o normal ang paghinga mo? Maayos ba ang pakiramdam mo o mabigat? Mga guide ito, matuto kang makinig dahil ang katawan ay ang messenger ng kaluluwa at hindi ito nagsisinungaling. May di malilimutang karanasan ako. Aakyat sana ako sa isang malaking kumpanya, mukhang perpekto ang lahat, pero sa tuwing naiisip ko, sumisikip ang dibdib ko. Alam ng katawan ko. Nang tumanggi ako, nakaramdam ako ng kalayaan. Pagkaraan ng ilang buwan, nalaman ko na may masamang gawain ang kumpanyang iyon. Kung pumayag ako, nabenta ko na ang sarili ko at baka nasira na ako. Ang mukhang tama ay maaaring isang bitad para sa puso. Ang tahimik na puso ay nagkakasakit, kaya pakinggan mo ito. Ang utak ang nagpaplano, pero ang puso ang nagdidirekta at ang katawan ang nagkukumpirma sa totoo. Gusto mong umunlad? Simulan mo sa puso. Tunay na tagumpay ay ang pagsasama ng isip, damdamin at kilos. Ilang beses mo na bang nasabi, balang araw gagawin ko yan, pero hindi natupad? Ilang magagandang ideya ang nasayang dahil sa pag-isip na hindi pa oras? Ilang beses mo na bang naramdaman na kailangan mo nang magbago, pero hindi ka naglakas loob? Karamihan sa mga tao ay natigil sa pag-aalinlangan, hindi nila napapansin na ang pag-aalinlangan ay isang pagpili na rin, ang pagpapanatili ng lahat ng bagay, at ang manatili sa estado ng pagkadismaya, limitasyon at pagkalimot. Lumilipas ang panahon, at kasama nito ang mga pangarap, ang lakas at sigla, hanggang sa ang buhay ay maging isang serye ng mga halos. Lahat dahil sa kawalan ng matatag na desisyon. Hindi ako nagsasalita ng isang pansamantalang pag-isip, kundi isang desisyon ng kaluluwa, na hindi na mababawi, na nagbabago sa iyo, na nagpapaimposible sa dating landas. Marami akong pinag-aralan, nagbasa, nakinig sa matatalinong tao, pero nanatili ako sa dati.
Hanggang sa magbago ang lahat dahil sa isang usapan kay Earl Nightingale. Ang problema ay hindi nila alam kung ano ang gusto nila at kahit alam na nila, hindi nila pinipili na italaga ang buhay nila dito. Nagpasyang italaga ko ang buhay ko sa pagtuturo. Walang plano walang pag-aalinlangan. Ang pumipigil sa iyo ay hindi kakulangan ng oras, pera o kaalaman. Takot sa pagdedesisyon, dahil ang pagdedesisyon ay may panganib, kailangan ng aksyon, at posibilidad na mabigo. Pero may posibilidad din na manalo. Ano ang mas masahol? Mabuhay na natatakot sa pagkabigo o hindi malaman kung ano sana ang nangyari. Nakakilala ako ng maraming tao, at ang pinakamapait ay hindi yung sumubok at nabigo, kundi yung hindi nagtangkang sumubok, naghihintay ng perpektong seguridad, ang tamang panahon, ang senyales ng Diyos. Ang pinakamalaking senyales na kailangan mo nang magbago ay ang pakiramdam ng pagtigil, pagkabagot, pagkabalisa, ang kawalan ng ningning sa mata. Kung nararamdaman mo ito, magdesisyon kang magbago ng direksyon, simulan ang proyekto, tapusin ang mga bagay na nakasasama sa iyo. Siyempre, matatakot ka, pero ang takot ay mas maliit sa iniisip mo, lumalaki ito kapag tumitigil ka at lumiliit kapag umaandar ka. Ang desisyon ay hindi perpekto, pwede kang magdesisyon ngayon at ayusin ang plano. Ang hindi pwede ay ang pagpapaliban ng buhay, naghihintay sa isang kasiguraduhang wala naman. Pipiliin ng utak ang kilalang ginhawa, pero ang proteksyong ito ay isang kulungan. Layasan mo ito ng may kamalayan, gamitin ang kapangyarihan ng isipan para likhain ang realidad na gusto mo, hindi ang ipinataw sa iyo. Tingnan mo si J.A. Rowling, nagpasya siyang magsulat kahit single mother siya, walang trabaho at tinanggihan. Wala siyang katiyakan, pero may desisyon siya. Isipin mo ang mga taong may talento, may pinagkukunang yaman, pero hindi nagdesisyon at nabubuhay ngayon sa kung ano sana. Hindi mo kailangang iwanan ang lahat bukas, pero kung hindi ka magdedesisyon ng malinaw, wala namang magbabago, at aalisin ka ng panahon sa iyong layunin. Kung sa tingin mo ay para sa iyo ang mensaheng ito, alam mo na kung ano ang idedesisyon mo, kailangan mo lang ng kaunting tulak. Magdesisyon ka at panoorin ang pagbabago ng mundo. Napansin mo na ba kung gaano kadalas na ang mga tao ay wala sa sarili? Naglalakad na nakayuko, na wala ang tingin, wala ang kislap sa mukha. Humihinga sila, nagtatrabaho, gumagalaw, pero hindi sila tunay na nabubuhay. Nakalimutan na nila kung sino sila, kung ano ang gagawin nila rito, na narito sila para lumikha, hindi lang para mabuhay. Kapag hindi tayo lumilikha, nagkakasakit tayo. Ang paglikha ay hindi lang para sa mga artista o inventor, isang pangangailangan ito ng kaluluwa. Lumilikha tayo kapag binabago natin ang isang pagkain sa isang sandali ng pagmamahal, isang ordinaryong trabaho sa isang gawaing may kontribusyon, kapag naglalagay tayo ng intensyon, pagmamahal at presensya sa lahat ng bagay. Ang paglikha ay pagbibigay ng buhay. Ginawa ka sa larawan at wangis ng isang bagay na walang hanggang malikhain. Hindi ka narito nang hindi sinasadya. Mayroon kang isang bagay sa loob mo na ikaw lang ang makakapahayag. Naalala ko ang panahon na maayos ang lahat sa labas, umuunlad ang negosyo ko, pero sa loob may nakakabinging katahimikan. Nabubuhay ako, pero hindi ako lumilikha. Noon ko tinanong ang sarili ko, ano ang inilalagay mo sa ginagawa mo? Ang paglikha ay nag-ugnay sa atin sa pinagmulan. Kapag lumilikha tayo, hindi lang tayo nakakagawa ng resulta, nagbabago tayo, nalalapit sa ating kakanyahan, nagliliwanag ang daan ng iba. Parang isang punong namumunga, hindi ito nagsisikap na mamunga, ito lang ang kanyang likas na gawain. Kailan ka huling nakaramdam ng tunay na pagmamalaki sa isang bagay na ginawa mo gamit ang sarili mong kamay, isip at kaluluwa? Kailan ka huling natapos ang isang araw na naramdaman mong nag-iwan ka ng marka sa mundo? Maraming tao ang hindi pa nakararamdam nito. Nabubuhay sila sa lohika ng dapat magtrabaho, tuparin ang mga layunin, sundin ang mga alituntunin. Nakakalimutan nilang narito sila para maging ekspresyon, kanal, paglikha sa pagdalaw. Ang paglikha ay dumadaloy kapag pinapayagan mo ito, kapag tinanggal mo ang mga maskara, pinatay ang autopilot at tinanong ang sarili, ano ba talaga ang gusto kong ibigay sa mundo? Ang tanong na ito ay nagbabago ng lahat. Hindi ito nagbibigay ng sagot, pero nagbibigay ito ng direksyon. Nakita ko ito sa isang batang abogado na natuklasan na ang nagpapasaya sa kanya ay ang pagtuturo ng musika sa mga bata. Iniwan niya lahat at nagsimula ng magturo ng libre. Sa loob ng ilang buwan, nagbago ang kanyang enerhiya, bumalik ang ningning, at ngayon ay nabubuhay na siya sa proyektong ito. Lahat dahil naalala niya na ipinanganak siya para lumikha.
Pero hindi lahat ay may ganitong tapang. Si Howard Hughes, isa sa pinakamayamang tao sa mundo, matalino, mapagpanaginip, natapos na nag-iisa, nalululong sa takot, sakit at bisyo, dahil lumayo siya sa kanyang kakanyahan, nawala siya sa kontrol, sa ego at nakalimutan niyang lumikha mula sa kaluluwa. Mayaman, kumpleto ang gamit, pero nawala ng saysay ang buhay. Parang bangka na may kumpletong layag, pero walang patutunguhan. Maaaring ipagpaliban mo ang iyong misyon, iwasan ang responsibilidad, pero ang buhay, may paraan para humingi ng pananagutan. Darating yan bilang pagbagsak, malaking pagkawala, o isang malalim na pag-aalinlangan sa sarili. Uhaw ang kaluluwa sa pagiging buo, ayaw nitong mabuhay ng kalahati. Nananabik itong magpakita ng sarili, handang tanggapin ang tadhana. Hindi kailangang maging malaki, o isang revolusyon, ang paglikha, namumukadkad sa simpleng bagay. Simula sa pagpili ng ganda kaysa sa pagmamadali, sa pakikinig ng buong puso sa kapwa, sa paggawa ng mga gawain ng may kamalayan. Bago magsimula ang araw, tanungin ang sarili, paano ko ito gagawin ng buong puso, tunay, at may pagmamahal? Hindi ito pag-ulit ng nakagawian, kundi pagsira sa mga lumang pader, pagbabago, kahit walang pagkilala, pagbibigay inspirasyon, kahit walang palakpakan. Pagbubuo ng hindi nakikita, ng nasa kaloob-looban. Sa paggawa nito, may kakaibang mangyayari, dadagsa ang mga oportunidad, tao, landas na dati imposible, dahil nagbago ang iyong dalas. Ang sansinukob, tumutugon sa enerhiya mo, hindi sa mga salita mo. Kaya makinig, iwanan ang mga dahilan, lumikha mula sa katotohanan. Hindi ito payo, ito'y tawag na kumilos. Ang paglikha, tulay sa pagitan ng kung sino ka ngayon at kung sino ka dapat maging, at ang panahon upang tawirin ito ay ngayon na. Ang tunay na tagumpay ay ang muling pag-ugnayan sa iyong pagkatao, isipan, puso, at gawa. Ang pagkakaisang ito ang magpapalaya sa iyong potensyal, mag-aangat ng iyong enerhiya, mag-akit ng tamang oportunidad, at lubusang magbabago sa iyong realidad. Kung may tumunog sa puso mo sa mga salitang ito, huwag mong baliwalain. Ito ang iyong panahon, isang natatangi at kasalukuyang sandali. Ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Ang susunod na video ang gagabay sa iyong pag-angat. Isang hakbang sa bawat araw, tungo sa iyong pinakamagandang sarili, pag-unlad ng 1% kada araw. Salamat sa pakikinig. Kita-kits! Sama-sama tayong magpatuloy.